Ayan guys, good afternoon, hapon na yan, kami nakarating and nag-ikot-ikot kami dyan sa Boracay, sa The Mall, kung saan naghahanap kami ng souvenir, bags, and so on na pwedeng maidala dito as souvenir. And yan yung The Mall ng Boracay kung saan may mga market dyan, may mga fish, dessert, sari-sari, nandiyan dyan yan. And yan, nung gabing yan, kumain na nga kami sa isang restaurant. Ang restaurant na yan is napaka-special. Marami talagang pumipila dyan na mga tourist and masarap yung food. And pagdating nga namin guys, nung gabi sa Alta Vista, kung saan kami tumutuloy, nag-swimming na nga kami. And super, nag-enjoy yung mga bata. Hello! Night swimming! Hi! Hi! Welcome! Welcome to Philippines! There's a lot of swimmer over here. Bura, bura, bura! Welcome to Boracay. Night swimming! Malamig dito, mahangin. Pero malambot lang. Tunggu sa dihon ninyo? Tunggu sa dihon ninyo? Yeah, okay lang. basta. Ay, palaka. Namek na. Hello everyone, my name is Rose and naka-base po ako sa Denmark, working sa healthcare industry. Ito yung aking asawa. And nandun yung anak kong babae yun sa swimming. Dito kami swimming pool. Nandito kami sa Boracay, Bora Bora. And papatong yung aming towels. So guys, and gusto ko lang i-share sa inyo guys itong business na aking nakita, and I've been doing this from last year, and nakikita ko yung benefits at potential nitong business na ito. So itong digital business guys is napaka-flexible kasi habang nandito ako sa bakasyon kasama na ang aking pamilya, yung aking negosyo ay nagra-running in the background dahil sa system automation. Kung hindi ka marunong sa computer or wala kang background sa online issue, you don't have to worry kasi kaming video-based training na kaya mong pwede mong sundin and balik-balikan video mo lang. And meron kaming lifetime coaching and mentoring. So, meron din kaming 24/7 community support. You know, alam naman natin guys na being immigrant, mahirap talaga. May charger ako dyan sa mic one. May charger na tapos neck. Ito asta kay Sa bag ni Bent is alam naman natin guys na being immigrant, mahirap talaga yung start. So back to zero tayo. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be
never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Good morning guys! Andiyan na nga ang aming buffet breakfast dyan sa Alta Vista, kung saan 3 lang kami ang kumain since yung aking anak tsaka yung best friend niyang lalaki ay nalasing at 4 AM na nakauwi ng umaga. So kulang ng tulog. Andiyan ang view ng aming restaurant sa buffet na area namin. Maganda ang place talaga at the time lang kasi makulimlim. And naghanap na nga kami ng maupuan. Morning. Nagpunta na kami sa buffet kung saan mag-start na kami ng kain ng morning breakfast. So, nauna kaming dalawa ni Habi actually dyan. And nakipag-usap ako sa Where we gonna sit? Where we gonna sit? employee dyan kasi yung anak ko is hindi pa pwedeng kumain dahil tulog. So, ang sabi nila is pwede naman daw dalhan ko ng food sila doon after namin kumain. So, magdala lang ako ng plate for 2 person para sa kanya at sa best friend niya. Kasi sayang naman 'di ba? Napaka-friendly nila kasi kinonsider nila na lasing nga itong dalawa. Kaya okay lang sa kanila na magdala kami ng food for them. And sabi ko, okay lang ba na plates dalhin namin? Sabi niya, oo kasi kukunin naman namin yan doon. Ang hindi lang namin nakain dyan is isang menu yata na hindi ko din siya type. Pero so far so good. Masarap yung food nila. And wala man gaanong pagpilian talaga guys. Normally yan na sunny side up, rice, and meron pa yatang dried fish dyan. As sa pagkaalala ko, sabi ng yan gulay pala din, and sabi ng pinsan ng anak ko gusto niya yung only na rice lagi. Pag pumunta kami kumakain sa isang restaurant, sabi niya only rice to, sabi niya lagi niya only rice ang gusto. Meron din yan longganisa. And 4 lang ata or 5 lang yung pwedeng pagpilian dyan. So, yeah, hindi naman gaano marami ang nakain ko dyan. Yan yung dried fish. Masarap din siya. Kinuha ko din yan eh. Kumain din ako dyan. Masarap sana may suka, no? Kaya puro rice talaga ako sa Pinas, guys. Morning, breakfast, dinner. Actually yan, yung corned beef, medyo hindi gaanong malasa since marami siyang potato. Parang hindi mo na siya nalalasahan yung corned beef.
Parang, alam mo yon, patipid type. Yan na yung dala kong food sa dalawa. Diba? Sana all. Dinadalhan ng kaluka. Pagdating pa namin dun, guys, sulog pa sila. Good. They are coming now. And, yeah, nung oras na sila nagising at kumain. So guys, instead of one day lang kami dito or one night, I think we have to stay one more night since may advisory yung Coast Guard about sa sea air. So hindi kami makatawid ng dagat, ng islands anyway. Boracay from Cagban Port, where yung Boracay, to Caticlan GT Port. Hindi kami pwedeng tumawid dahil sa wind, strong wind. Kasi tingnan nyo, kasi kahapon ko pa napansin yung strong wind talaga. So ito yung room namin, magulo na siya. Malaki siya, may terrace and two beds malalaki, double TV, hindi rin namin nagamit. And meron kitchen. My friend. Oh, there's no mouth. Yeah. And meron naman coffee, tea, something. And my microwave. And this. And toilet here. Magulo na ngayon. Hindi na flush. Yeah. So, we're about to leave na guys. So, we are going to our next hotel since nag-extend due of strong wind. So, ngayon mag-check out kami. And mag-check in kami sa Ridcuco di Boracay. Doon sa station 2, in between station 1 and station 2, it's more easy ang transport. And nag-ano nga kami, sinasabi ko nga sa asawa ko na, but pala pag wala tayong budget, yung like similar, like for example sa ibang mga pumunta dito sa Boracay na ano lang talaga, budget lang like for one day, and then ganito mangyayari, paano na lang, saan matutulog, diba? Sabi ko nga, paano pala kung wala tayong pera, wala tayong pambayad ng hotel, saan tayo matutulog? Sabi niya sa street daw. Yeah, hindi sana merong love. I hope they can make the bridge, from, bridge from here to there. So there's a possibilities. Yeah. For example, if there's a lot of tourists, we have a flight next day. Ja, hvem alle dem, der skal flyve i morgen? Yeah, det er også det, jeg tænker. Hvordan? Yeah, exactly. And they are arriving. Dem, der skal komme herned også. Yeah, also. De også stopped. Yeah, they are also stranded in the GT Port now. In Caticlan. In Caticlan, yeah. Caticlan GT Port. Ay, sana mayroon like tulay na mahaba para if ever na mga ganitong like may problema sa weather, at least by by car, by transport. I mean by car or by van or yung 4 na gulong or 6 na gulong. 2 na gulong o 3 gulong. Kasi pag yung kalaban mo talaga is yung wave. Yung view namin. Punta na kami sa reception. 10 minutes late. I hope walang i-charge sa amin. Itong mga kasama ko, pasti na. Walang pakialam sa oras. Paano? Late na sila umuwi. 4 o'clock. Daling araw. Yung isa kong best friend niya. Yan yung namin. View. Maganda. Malayo siya sa sa ingay, sa crowded place. Transport nga lang. Pero meron naman silang shuttle, free shuttle. Pero I think wala na ngayon since 11:45 yata yung last nila, and then again sa hapon 2 o'clock. So, pero I hope kami maka-update na yun. Pabalik doon para hindi na kami magbayad. Yung dalawa doon. Coming. Ay, yung asawa ko, alam niyo kahapon, hindi niya alam kung saan yung phone niya. Naiwan niya pala dito sa reception. Yung bag din naman niya, kaninang umaga, hinanap niya ng mga 11 na, pero nagkain kami itong mga 8.
8:30 naiwan din niya. So mga 2 hours and a half na naiwan pa rin yung bag niya. May lamang pera, lahat ng documents. Oh my God, yung asawa ko nakalimutin na talaga. So before kami mag-check out guys, talagang nabidyohan ko muna kung gaano kaganda yung view ng Alta Vista na hotel nila dyan. And super ganda, and hindi na kasi siya makulimlim at that time. So ayan na nga, nakalipat na kami, naka-check-in na kami sa isang hotel sa Red Cuckoo Hotel, kung saan malapit siya sa The Mall. So hindi mo na kailangan ng transport kasi walking distance lang. Kumain na kami sa Mexican food kasi gustong-gusto talaga ni Habi ang kumain dyan. Alam mo yung light food lang, yung hindi siya masyadong heavy sa tiyan. And actually nga, binalikan niya din namin yan pagka next day kasi gustong-gusto niya talaga pumunta dyan.